Isipin mo ito sandali. Bakit may mga taong kahit hindi naman sila ang pinakagwapo o pinakamaganda sa room, pero sila pa rin ang nagiging pinakakaakit-akit? May mga taong hindi naghahabol, hindi nagmamakaawa ng atensyon, pero sila pa ang mas hinahabol, habang may iba na halos ibigay na ang lahat ng effort, oras at atensyon, pero parang lalo pang lumalayo ang taong gusto nila. Kung naranasan mo na ito, hindi ka nag-iisa. At ang totoo, hindi ito tungkol sa itsura o swerte. Madalas, may kinalaman ito sa psychology kung paano gumagana ang attraction sa isip ng tao. Sa modernong panahon ng social media, chats at dating apps, parang mas naging komplikado ang relationships. Mas mabilis ang communication, pero mas mabilis din ang pagkawala ng interest. May mga taong araw-araw kausap ka, tapos bigla na lang parang naglaho. May mga pagkakataon na akala mo okay ang connection pero parang may kulang. At dito pumapasok ang isang mahalagang tanong. Ano ba talaga ang nagpapalakas ng attachment sa pagitan ng dalawang tao? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 3 psychological hacks na makakatulong para siya mismo ang ma-attach sa iyo nang hindi mo kailangang maghabol. Hindi ito tungkol sa panlilinlang o manipulation. Ang goal natin dito ay mas maintindihan kung paano gumagana ang human attraction sa level ng psychology at kung paano ka magiging mas naturally attractive dahil sa mindset at paraan ng pagdala mo sa sarili mo. At interestingly, marami sa mga ideyang ito ay matagal nang pinag-usapan sa psychology at pati na rin sa filosofiya ng Stoicism, na libo-libong taon nang nagbibigay ng gabay kung paano mabuhay ng may dignidad at self-control. Unang psychological hack, huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang isang tao. Ito ang isa sa pinaka-common na pagkakamali ng maraming tao sa simula pa lang ng attraction. Kapag may nagustuhan tayo, bigla nating binibigay ang halos lahat ng attention sa kanya. Madalas, nagiging available tayo sa bawat oras. Laging mabilis mag-reply, laging handang mag-adjust. Kapag may lakad siya, ready tayong sumama kahit biglaan. Kapag may problema siya, gusto nating agad maging tagapagligtas. At kahit minsan hindi natin napapansin, unti-unti nating pinapakita na parang siya na ang sentro ng mundo natin. Sa unang tingin, parang sweet at caring ang ganitong approach. Pero sa psychology, may isang konsepto na tinatawag na perceived value. Ang mga bagay na may sariling buhay, sariling direksyon at sariling halaga ay mas nagiging attractive sa paningin ng ibang tao. Kapag ang isang tao ay may malinaw na buhay na hindi umiikot sa ibang tao, mas nagkakaroon siya ng natural na magnetism. Isipin mo ang 2 klase ng tao. Ang unang tao ay laging available. Kahit anong oras, kahit anong araw, nandyan siya. Wala siyang ibang priorities kundi ang taong gusto niya. Ang pangalawang tao naman ay may sariling goals, sariling schedule, sariling passion. Hindi siya laging available, hindi dahil nagpapahabol siya, kundi dahil puno rin ang buhay niya ng ibang bagay. Sa psychology, ang pangalawang tao ang mas nagiging intriguing. Bakit? Dahil ang human mind ay natural na naa-attract sa mga taong may sariling identity at sariling direksyon sa buhay. Ito rin ang isa sa mga ideya sa Stoicism. Si Marcus Aurelius, na isang Roman emperor at Stoic philosopher, ay madalas magsulat tungkol sa kahalagahan ng inner independence. Para sa kanya, ang isang tao ay dapat may sariling prinsipyo, sariling layunin at sariling sense of purpose. Hindi niya dapat ilagay ang buong kaligayahan niya sa kamay ng ibang tao. Halimbawa, isipin natin ang isang simpleng sitwasyon sa modern dating. May isang lalaki na laging nag-aantay ng reply ng babae. Kada ilang minuto, chine-check niya ang phone niya. Kapag hindi nag-reply ang babae sa loob ng isang oras, nagsisimula na siyang mag-overthink. Baka galit siya, baka may ibang kausap, baka hindi na siya interesado. Ang energy na ganito ay kadalasang nararamdaman ng kabilang tao kahit hindi ito direktang sinasabi. At madalas, nagiging uncomfortable ang dynamic. Ngayon isipin naman natin ang ibang sitwasyon.
May isang lalaki na may sariling buhay. May trabaho siya, may mga kaibigan, may hobbies tulad ng pag-workout, pag-aaral ng bagong skills, o pag-develop ng personal projects. Nakikipag-usap siya sa babae, pero hindi umiikot ang buong araw niya sa pag-aantay ng reply. Kapag busy siya, busy siya. Kapag may oras siya, saka siya nagre-reply. Hindi ito laro o strategy. Ito ay simpleng resulta ng taong may sariling direksyon sa buhay. Sa mata ng psychology, ang ganitong klasing tao ay mas attractive dahil ipinapakita niya na may value ang oras at atensyon niya. Ikalawang psychological hack, hayaan mong siya rin ang mag-invest ng effort. May isang interesting concept sa psychology na tinatawag na effort justification. Ito ay bahagi ng cognitive dissonance theory na ipinakita sa maraming behavioral studies. Ang ideya ay simple pero powerful. Mas pinahahalagahan ng mga tao ang mga bagay na pinaghirapan nila. Halimbawa, isipin mo ang dalawang bagay. Ang unang bagay ay isang bagay na basta na lang ibinigay sa iyo ng walang effort. Ang pangalawang bagay ay isang bagay na pinag-ipunan mo ng ilang buwan. Alin sa dalawa ang mas pinapahalagahan mo? Sa karamihan ng sitwasyon, ang bagay na pinaghirapan mo. Ganito rin sa emotional investment sa relationships. Kapag ikaw lang ang laging nag-i-initiate ng usapan, ikaw lang ang laging nag-aayos ng plans, ikaw lang ang laging nag-i-effort, nagkakaroon ng imbalance sa interaction. Kapag halos walang effort na ginagawa ang kabilang tao, mas kaunti rin ang emotional investment niya sa connection ninyo. Pero kapag nag-i-invest din siya ng effort, nagkakaroon siya ng psychological involvement sa relationship. Halimbawa, isipin mo ang simpleng sitwasyon sa chatting. Kung ikaw ang laging nag-start ng conversation araw-araw, masasanay ang kabilang tao na ikaw ang gumagawa ng lahat ng trabaho sa interaction. Pero kung minsan ay hinahayaan mong siya rin ang mag-initiate, nagkakaroon ng pagkakataon na siya naman ang mag-invest ng effort. Kapag siya ang nag-message, siya ang nag-initiate ng plans, siya ang nag-share ng stories tungkol sa buhay niya, unti-unti siyang nagiging emotionally involved sa connection ninyo. Sa Stoicism, may isang mahalagang ideya si Epictetus tungkol sa control. Sabi niya, may dalawang uri ng bagay sa buhay, ang mga bagay na kontrolado natin at ang mga bagay na hindi natin kontrolado. Hindi natin kontrolado kung sino ang magkakagusto sa atin. Hindi natin kontrolado kung gaano kabilis mag-develop ang feelings ng ibang tao. Pero kontrolado natin kung paano tayo kumikilos, kung paano natin pinapahalagahan ang sarili natin, at kung paano tayo nagsiset ng boundaries. Kapag sinusubukan mong pilitin ang atensyon ng isang tao sa pamamagitan ng sobrang effort, madalas nagiging kabaligtaran ng epekto. Pero kapag hinahayaan mong natural na mag-develop ang interaction at pareho kayong nag-i-invest ng effort, nagiging mas balanced ang connection. Ikatlong psychological hack, emotional calmness ay mas attractive kaysa desperation. Isa ito sa mga pinaka-underrated na traits pagdating sa attraction, ang emotional stability. Sa psychology, may isang konsepto na tinatawag na emotional contagion. Ibig sabihin, ang emotions ng isang tao ay maaaring makaapekto sa emotions ng ibang tao. Kapag ang isang tao ay laging anxious, needy, o desperate sa attention, madalas nararamdaman ito ng kabilang tao, kahit hindi niya ito maipaliwanag ng eksakto. Pero kapag ang isang tao ay calm, grounded at secure sa sarili, nagkakaroon ng ibang energy ang interaction. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming sitwasyon, ang taong may emotional control ay nagiging mas attractive. Sa Stoicism, ito ang tinatawag na inner tranquility. Si Seneca ay madalas magsulat tungkol sa kahalagahan ng emotional control. Hindi ibig sabihin na wala kang feelings. Ang ibig sabihin nito ay hindi ka agad dinadala ng emotions mo sa impulsive reactions. Halimbawa, isipin natin ang sitwasyon na hindi agad nag-reply ang taong gusto mo. Ang unang reaksyon ng maraming tao ay overthinking. Baka galit siya, baka may iba na siyang kausap, baka hindi na siya interesado.
kapag hinayaan mong kontrolin ng ganitong thoughts ang actions mo, madalas nagiging impulsive ang response. Minsan nagiging needy ang messages o nagiging defensive ang tone. Pero kapag may emotional calmness ka, iba ang approach mo. Naiintindihan mo na maraming dahilan kung bakit hindi agad nakaka-reply ang isang tao. May trabaho, may ginagawa, may sariling buhay. Ang ganitong mindset ay hindi lang mas healthy para sa iyo. Mas nagiging attractive din ito dahil ipinapakita nito na secure ka sa sarili mo. Kapag pinagsama-sama natin ang tatlong ideyang ito, makikita natin ang isang mas malaking larawan. Ang tunay na attraction ay hindi tungkol sa paghahabol. Hindi ito tungkol sa pagpilit ng feelings ng ibang tao. Madalas, ito ay tungkol sa kung paano mo dinadala ang sarili mo sa mundo. Kapag may sarili kang direksyon sa buhay, kapag may balance sa effort sa interaction, at kapag may emotional calmness ka, nagiging natural na mas attractive ang presence mo. Sa huli, ang pinakamalakas na psychological shift ay ito. Kapag tumigil kang habulin ang validation ng ibang tao at nagsimula kang mag-focus sa pag-build ng sarili mong buhay, doon nagbabago ang dynamics ng attraction. At minsan, kapag hindi mo na hinahabol ang attention ng isang tao, doon pa siya nagiging mas curious tungkol sa iyo. Kung may nakuha kang insight sa video na ito, huwag kalimutang i-like ang video para mas marami pang tao ang matuto tungkol sa psychology ng attraction at personal growth. Mag-subscribe na rin sa channel kung gusto mong makakita pa ng mga ganitong klase ng content tungkol sa psychology, relationships at self-improvement. At kung gusto mong palalimin pa ang pag-unawa mo sa mga ganitong topics, tingnan mo rin ang iba pa nating videos dito sa channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.